O mas maganda ba mag-under-promise kaysa mag-over-promise? Under-promise para kapag nag-deliver, parang sobra-sobra yung nagawa mo. Parang yung dating presidente, di ba? Ang paulit-ulit niya lang, ang mantra niya lang naman, papatay kayo mga adik. Pag may ng konti sa ekonomiya, bonus. Yun ang pinangako. Oo, pero maraming mga issues pa dito na tinanong sa respondents ng Pulse Asia sa kanilang ulat ng bayan na ito'y ginanap noong Disyembre. Pero yung trust ratings sa Pangulo higit na mas mababa sa mistrust. At saka idagdag lang natin, puwera dun sa tanong na kung may makukulong pa ba, ang tanong, ano nga ba yung mga mahuhuli? Sino-sino yung mga mahuhuli? Remember, yung sinasabi din last year ay bakit daw parang ang mga nagiging target ay yung maliliit na isda lang. Diba? Kasi baka maalon yung dagat. Ganon? O kaya mahirap hulihin yung malalaki. Or baka may mga Chinese fishing vessels na kalaban doon. Diba? Kompetensya, mahirap Lumalaki yung na. alon na nakakalusot. Okay. So mamaya, more on that later, no? At, okay, on to our stories. Detained contractor Sara Discayas pleaded not guilty to graft and malversation charges. That's over. The alleged 96.5 million peso ghost flood control project in Davao Occidental. And for details, we have News 5 correspondent John Aroa. John, okay, maayong hapon, John. Pakikwento kung ano ang nangyari. Not guilty daw ang pinlead ni Tita Sara natin. May hapon, Lord at saka Denise. Tama ka nga, no? Kanina mainit pa ang itong nangyari nga na arraignment sa Regional Trial Court kung saan umarap sa hukuman ang akusadong si Sara Discaya kasama ang kontraktor na si Roma Rimando at ang 8 pang mga opisyal ng DPWH para sa arraignment ng kanilang kaso sa Regional Trial Court sa Lapu-Lapu City. Kaugnay ito, Lord, at saka Denise, kinakarap nilang kasong graft at malversation sa 96.5 million na ghost flood control project sa Davao Occidental. Bandang alas 9:40 ng umaga kanina, dumating si Discaya at ang iba pang mga akusado para harapin ang kanilang kaso. Mahigpit na seguridad at bantay sarado sila ng mga tauhan ng BGMP at nagkalat naman ng mga pulis sa paligid ng korte. Pare-parehong not guilty ang plea ng mga akusado, ngunit nagulat ang mga tao sa loob ng korte nang bigla nagsabi na guilty ang Assistant District Engineer na si Michael Awa. Ikinagulat din ito, Lord, at saka Denise, ng mga tao sa loob ng korte. Pati mismo si Judge Nelson Lico, agad na itinama ito ni Awa ang kanyang sinabing nagkamali lang daw siya. Kaya muling nilinaw ng hukom ang kanyang plea at tiniyak na not guilty ang opisyal. Lord, saka Denise, samantala ibinasura ng korte ang mga motion ng panig ng depensa, kabilang ang motion to quash at ang hiling na ilipat ang paglilitis sa Davao Occidental. Gate ng mga abogado ng mga akusado na wala na jurisdiksyon ng RTC Branch 27. At ngunit sagot naman ng korte dito, hindi raw ito makakapekto sa merito ng kaso kahit saan pa ito dinggin. Tulad ng lamang nangyari sa Maguindanao Massacre case na inilipat sa Manila. Okay, may tanong, Yes, Lord, nagtataka yung iba, John, dito muna sa isang mugshot ni Sara Discaya. Bakit, dahilan bakit Binler? Yun yung pakiusap ng kampo ni Sara Discaya, Lord, na para din sa kanilang privacy o sa kanyang, kasi every time na makikita natin si Sara Discaya sa korte, or dadalhin siya sa korte ay talagang balot na balot siya, Lord, kasi ayon sa kanyang kampo ay nahihiya daw si Sara Discaya na makita at ma-videohan habang nililitis siya. Okay, And that is well within the law naman kasi. Sa bagay, tsaka pwede karapatan yun din ang Yes, that's right. Pero John, may alam ka ba doon sa kanilang detention area, yung kanyang detention cell sa Lapu-Lapu City Jail, kung may kasama ba siya? O sino-sino mga kasama niya doon? Ang sinubukan natin na pumunta doon sa Lapu-Lapu City Jail, Lord, pero pinagbawalan tayo makapasok. Pero sabi nung na-interview natin yung NBI 7 directors na si Attorney Renan Oliva, sabi nila na wala daw ibibigay na special treatment
kay Sara Diskaya at ganoon din sa iba pang mga akusado. At ibig sabihin ay sa isang selda, maraming kasama si Sara Diskaya na mga bilanggo, mga PDL. Okay. John, after the arraignment ba, meron pa bang nakuhang statement mula sa kampo ng mga Diskaya o kaya naman dun sa kampo ng mga co-accused niya? Nakapanayam natin yung mga legal counsel ng mga akusado. Ang sabi nila, nadismaya sila, frustrated daw sila dahil nga sa hindi pumabor sa ang desisyon ng korte sa kanilang mga inihaing motion, pero gayon pa man ay hindi sila titigil at magpapatuloy pa rin ang kanilang paghain ng motion o yung kanilang remedy para nga matugunan o para ma-address itong kanilang motion tulad ng pagdinig ng kaso doon sa Davao Occidental kung saan nga nangyari itong krimen o saan nangyari itong aligasyon. Okay. John, tama ba? Ano ba yung next na schedule dyan? May pre-trial daw sa February 3? Tama ba yan? Nagtakda ng petsa ang hukom kanina, Denise, na sa February 3 sa susunod na buwan ay didinggin ang kanilang itong pre-trial para sa mga akusado. Oo, dyan magkakaroon ng yung i-define yung mga issues. Last mamarkahan yung mga ebidensya, mga patunay, etc. Pero okay, sige, may tanong ka ba? Hindi, may sasabihin nata si John. John, go ahead, John. Yan ay yung pagmamarka ng mga dokumento at mga ebidensya, Lord, ay gagawin sa January 27. Okay. So, Mas iba maaga pa, yung oo. Feb 3 at mas maaga pa yung sa marking of evidence. Okay. John, alam ko, mangungulit lang ako, no? May idea ka kung posibleng magkasama sa selda si Rimando, yung presidente ng St. Timothy, at si Sara Diskaya? Yan ay we're still going to ask about that, Lord, kung magkasama nga sila at sa isang selda. Okay. Last week, nagkaroon ng appeal ang kampo na Diskaya na i-transfer daw. May appeal for transfer sila sa Bucor na facility sa NBP sa New Bilibid Prison daw. Alam ko, nasa kamay ito ng NBI at sa Bucor. Pero may balita ka ba dyan kung ano yung update dito? Kanina, Lord, yung motion na inihain ng kampo o legal counsel ni Sara Diskaya tulad ng pag-transfer ng kaso niya o ang sagot naman ng korte dito ay denied lahat ng kanilang motion na inihain. Dalawang motion kasi itong inihain nila, Lord, yung pag-transfer ng kaso sa ibang lugar at gayon kasi ang kampo ni Diskaya gusto din ng ni Diskaya na doon sa Pasay diring din yung kaso, habang itong kampo naman ng mga DPWH officials ay gusto nila doon sa Davao Occidental kung saan nangyari nga itong aligasyon. So ngayon ay sa ginawang arraignment kanina, nagbigay na rin ng desisyon yung hukom, ang ayon sa hukom na denied itong mga motion na hinihain ng mga akusado. Yung ibang mga kasamahan ni Sara Diskaya, para silang mga ganyan itsura ng ibang mga lumalabas sa Raffy Tulfo in action. O tinatakpan yung mukha. Diba? At lalong-lalo na yung mga who fear for their privacy and their safety. Ganon. At parang nagbago rin sila ng relihiyon. May tanong ka pa kay John Aroa? Sige. Alright, maraming salamat. Okay, keep us updated sa ating News 5 correspondent sa Cebu, John Aroa. Thanks, John. Alright, meantime, the Independent Commission for Infrastructure's Asset Recovery Technical Working Group held a meeting this afternoon. And for the latest, we have our mobile journalist, Arles de Los Santos. Arles, magandang hapon, tungkol saan itong meeting? Tungkol ba ito sa kung matutuloy pa ang kanilang komisyon o hindi na?
Magandang hapon, Lord at Denise. Nandito nga tayo ngayon sa Independent Commission for Infrastructure, ICI. Dito pa rin sa Taguig City kung saan ngayon gumugulong yung ikalimang Asset Recovery Technical Working Group meeting. No? Dito mismo sa ating likuran, no? Nandito yung iba't ibang mga kinatuwa ng ahensya ng pamahalaan. Kagaya na lamang ng DOJ, LTO, Marina at Solicitor General, PNP at AFP. No? At marami pa, iba-iba pang mga ahensya ng pamahalaan. No? Patungkol pa din yan doon sa pagsiguro nga daw na maibalik ang dapat maibalik, ma-recover ang dapat ma-recover at ma-preserve nga yung mga asset na nila galing nga doon sa mga nagsamantala sa kabila ng mga anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Pinangunahan ang pagpupulong ni Attorney Aboy Paraiso no, ng CICC na siniguro at pinaalalahanan ang mga kawani ng pamahalaan, itong mga ahensya ng pamahalaan na wag pumikit, no? Parang to never lose sight of their focus. At ayun nga yun, to chase after daw sa mga dapat managot at tumulong sa investigasyon at mga kasong binubuo ng Ombudsman at ICI. Arles, kahapon nasa Storycon si ICI Special Advisor and former PNP Chief Rodolfo Azurin Jr. Ang sabi niya ay wala pa raw kapalit yung dalawang nag-resign na commissioners and yet, they are yet to hear from Malacanang. Ano na nga bang susunod na dito? Resigned na ba sa kapalaran nilang ICI? Pwede bang mag-disband anytime soon? Actually, Denise, kaninang umaga nagkaroon ng press conference si Undersecretary Claire Castro kung saan sinabi na wala pang utos o wala pang sinasabi si Pangulong Marcos patungkol nga sa kapalaran nitong ICI. So they will proceed as planned, gampanan ang kanilang mga mandato, no? Pero wala ng dalawang commissioner. So si retired Justice Reyes na lamang yung tumatayo, no, yung chairperson. Kaya naman wala pang pagpupulong or pagdinig na nangyayari dito sa ICI, no. It actually inaabangan pa rin nga natin kung magkakaroon pa rin ba ng pagpapatawag sa iba pang mga opisyal na sangkot dito sa flood control scandal. Pero sa pagpupulong ng asset recovery ngayong araw na wala si Justice Reyes. Ayon sa dito may sakit daw si Justice Reyes kaya wala siya. Pero nandito naman si ICI chairperson, ICI spokesperson Brian Hosaka at Special Advisor Rodolfo Azurin. Ayun. So wala pang mga nababali-balita yung mulutang na mga usap-usapan halimbawa tungkol sa mga dalawang kapalit. Ano? Kasi pag ganun, ano kaya sa tingin mo? Mga medyo malilikot na mga bibig. Yung kapalit, kailangan malaman natin kung sino yung kapalit, kung may kapalit, at kung paano nga ba idadagdag yung sinasabi nila na pangil na kinakailangan nitong ICI. Di ba yun naman ang lagi nilang hinihingi? O baka kalimutan na rin. Parang yung na rin, yung live stream, the hopes of live streaming na rin ba yan? Na ipagpasa Diyos na lang natin? Sa ngayon, Lord, talagang inaabangan pa rin natin. Kasi ayon kay ICI Special Advisor Azurin, no, susulat na nga sila ng liham sa Malacanang para malaman talaga kung ano yun na yung plano dito sa ICI. Kasi sunod-sunod na rin yung mga alegasyon nga, kagaya ni Senator Amy Marcos, and then yung mga naunang payag ni Ombudsman Boying Rimulya, no, pero ayon sa kanila, they will proceed as planned talaga. And actually, dito nga sa ating harapan, alam mo, ang ganda ng view dito, ang daming sasakyan. So, dito kasi naka-hold ngayon yung mga sasakyan ni Zaldico. Ayan yung 12, no? 12. Dapat 14 ito pero yung dalawa kasi hindi ma-drive, no? So ito yung mga sasakyan ni Zaldico. Kahapon sinilip ito ng PNP HPG kung saan nag-macro etching examination itong mga sasakyan na ito at ayon sa PNP meron pa silang inaasahan at hinahanap na 10 pa nga na mga sasakyan na pinaniniwalaan pa din na pag-aari ni Zaldico at ng kanyang mga kumpanya. Arles, pwedeng pasilip nga Oo nga, ulit di ba pwede lumapit? sasakyan? Di ba pwede lumapit, Sige. Arles? Mas matagal na. Lalapit tayo. Baka mamaya Pakita mo nga, Arles, ano bang klaseng mga sasakyan ulit yan? Baka mamaya may magandang payong dyan, di ba? Oo. Actually, parang meron nga ditong may payong. Kakahawig na kahawig ng kay Diskaya. So dito may mga Rolls-Royce, Toyota Sequoia, at yung iba pang mga high-end luxury cars to. Ito yung white. Yan. So, May di lang tayo estimate ba, makapasok Arles, dun sa kung ano top. ang value ng mga yan? Ang overall value nito, Denise, ay nasa 143 million pesos. So ito yung mga sasakyan na yan. Grabe, no? Hanggang doon May sa may 2.5 dulo. ba dyan, Arles, na kotse? Tig ano? 2.5. Oo. Sabi mo, bayaran Siguro, natin ng cash. pag nakagasgas tayo, baka 2.5 yung babayaran. Arles, ano yung mga nakadikit na mga papel sa kanila? Ano yung sinasabi? So far, ang nakalagay dito ay break not this seal under penalty of law. So itong mga
kagaya neto, itong kanto ng pintuan na nakadikit yung sticker para hindi nga ma-break yan, no? Masigurado na wala talagang magbubukas. So kagaya nito. So ayan galing doon sa Bureau of Customs. Pero sinisilip pa daw ng ahensya yung mga papeles nito sa kanilang system at bago nga nila ipresenta sa hukuman yung kanilang mga mafa-find out after ng kanilang isinagawang search warrant. Pero ayon sa kampo ni Zaldico, maglalabas nga sila ng ang kampo ni Zaldico ng kareklamo dahil nga daw sa umano'y illegal na pagkumpiska ng mga sasakyan na ito. Isang puting kotse lang ang nakikita namin, Arles, pero meron ba siyang, may lumalabas bang paboritong kulay itong may-ari namang sasakyan na ito? So far, Lord, puro itim. Karamihan dito itim. Puro Ito itim, yung no? lahat, itim. Parang kulay ba ng budhiya ng mga ano? Pero hindi, joke lang. Oo. Arles, paki-clarify nga. May lumalabas kasing report na meron din daw concealed na firearms na nasa loob ng sasakyan. May nakita ba? Ano ba yan? Totoo ba yan? That will need to confirm, Denise, kasi so far ang alam natin, ito, gabi na to January 8, nag-operation sila. We will confirm kung meron nga bang mga firearms din na nakuha and syempre kung meron din bang karampatang mga parusa ito at kung meron man, syempre kung may mga lisensya ang mga firearms na ito. Grabe naman yan. Arles, wala bang Japanese-made car dyan na mumurahin? Lahat ba yan ay para mga European luxury brands lahat? Yes, actually, Lord, parang European. May Japanese. Toyota is Japanese. Yes. Tama Oh. ba? Yeah. So yun, may Toyota Sequoia doon sa likod. Yung parang Diyos ko. Alphard yung design niya. Magkano Yan. naman yun, di ba? Mahal pa din. Oo, mahal pa rin yan. Ito yung pinaka-outstanding dito, ang Wow. Rolls-Royce na kulay puti. Ganda. Yan, mahaba siya. Oh. Yung, Yeah. pwede bang sumilip sa tint nung di ba yung gawaing Ay, naku, nakaano. gawaing gawaing May ganito, Lord, Hindi tayo may makapasok. Oo, Talaga? hindi siya makakalapit. Oh, sabihin mo, pera naman ng taong bayan yan. Oo. Ang plate number niya, number 6. Ganun ba yun? Number... Wala. Wala. Lahat naman regular plate numbers, Lord. Regular plate 3 number. letra at 4 na numero. Pero mukhang ang tiyaga nung naglilinis yan, ano? Parang, hindi ito indoor, alam ko, di ba? So, nauulanan siya palagi, pero ang tiyaga nung naglilinis. Correct. Though meron ilan, Lord, na nakita tayo dito around, medyo maalikabok na And yung parang yung operation na ginawa to, nakita natin medyo nasa dulo ito Itong mga sasakyan na ito, parang nasa pinakadulo daw ng parking lot. Kaya tinitignan ng otoridad yung possibility na talagang itinago ang mga ito. Pero remember, hindi lang ito yung mga luxury vehicles na nandito sa pangangalaga ng ICI. Dahil sa likod na bahagi ng building na ito, nandun pa din yung mga sasakyan ni Bryce Hernandez na parehas din na luxury vehicles. Hanep. Oo. Hindi kaya hinahanda yan kasi pauwi na yung may-ari. Ganon? O, di ba? Nakikipag-usap na rin yung Philippine government for extradition sa Portugal. Ay, naku, ibang usapan pa yun. Mukhang matagal-tagal Abangan pa natin yan. Oo. Mahaba-haba pa yan. Pag uwi niya, Wigo na lang dapat ang kotse niya. Pwede ba yun? Yung maliit, pinakamaliit, sige, pinaka-compact sige. car ngayon. Okay. Or, Okay, sige. Pihit lang akong konti, Arles. May balita na rin ba ang ICI legal team kung na-verify na ba yung so-called Cabral files? Wala pa tayong balita dyan, Denise, and we're hoping to get more information mula sa ICI dahil hindi pa sila nagkakandak ng press conference sa pagpasok ng taon na ito. Though they are very responsive sa mga tanong natin, pero wala pa at least paglilinaw at status yung Cabral files at iba pa mga dokumento na sinisilip at inuupuan pangaraw ng komisyon para pa rin doon sa mga plano nilang fact-finding at mga case build-up na isasampa sa Office of the Ombudsman. alright, hindi pa rin ako makaget over doon sa mga kotse. Yung Rolls Eto, Royce, Lord. pang ano yun Hawakan ba natin, Lord? Hawakan mo. Asan dyan yung may mga, yung may mga alikabok? Pwede kang magsulat doon ito. di ba? Ano susulat mo? Sa windshield, di ba? Lord, drawingan ba natin, Lord? Pwede. Alam mo yung mga dinodrawing Alam mo ano sa magandang ganun, drawing diba? dyan? Kayong dalawang mag-usap, ha? Magaling ka ba sa anatomy drawing, Arlex? Siguro, Lord. Oo. Ito, may alikabok to, pero wag na muna natin drawingan. Hintayin na Arlex lamang was natin. here. Or ICI. Oh. With Anyway, heart. Basta drawingan baka natin ano ng pa ang heart, madrawing Lord. natin dyan, magpasalamat na tayo sa ating mobile journal. Arles de Los Santos. Thank you, Arles, reporting to us live from the ICI headquarters in Taguig. Thanks, Arles.
Now, in related news, the so-called BGC boys are allegedly having a change of heart and are taking back testimonies against the so-called big fish in a flood control anomaly. But Malacanang and one senator have a warning to them. More from this report. Former DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara has reportedly changed his stance. According to reports, Alcantara denied in his counter affidavit that he had any involvement in any kickback scheme or ghost projects. This comes after Alcantara earlier revealed during a Senate Blue Ribbon Committee hearing that there were instances when he personally delivered money to some lawmakers. Alcantara also reportedly returned more than 181 million pesos to the Department of Justice as part of his restitution. The amount was said to be his commission from ghost flood control projects in Bulacan. Senate Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson warned that anyone who withdraws their sworn statements may be charged with perjury. However, Lacson said he would not be surprised if someone had convinced Alcantara to reverse his statements. Despite this, Lacson expressed confidence that the cases against personalities implicated in the flood control kickbacks would not fall apart simply because of a retraction. Lacson stressed that Alcantara has already returned money and that former DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez has also returned a vehicle to the government. Moves, he said, indicate an admission of their involvement in the anomaly. The next Senate Blue Ribbon Committee hearing on flood control is set on January 19. Malacanang has also issued a warning to former DPWH officials not to allow themselves to be used. Wala po tayong personal knowledge on that. Pero muli, sa mga witnesses na maaari makatulong sa bansa, huwag po kayong magpaloko dahil baka po lumabas na instant na kayo po ang maligtas dahil sa inyong mga katotohanan isisiwalat, kayo'y magamit at kayo pa ang mapunta sa kulungan. At ang inyong itinuturo na malalaking isda, sila pa po ang makawala. According to the DOJ, they have not received any retraction of Alcantara's statements. At the present, the Department of Justice's preliminary investigation into complaints related to the flood control scandal is still ongoing, and the release of a resolution is still being awaited. The Ombudsman, for its part, said the issue appears to be mere noise. They said they will rely only on sworn statements. Alright, time out muna. Marami pa kaming kwento sa inyo. Magbabalik po ang Afternoon Delight. This is AP News Minute. Israeli President Isaac Herzog on Monday expressed solidarity with protesters in Iran challenging the rule of Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei. Herzog spoke during a New Year reception for Christian leaders in the Holy Land. Thousands of nurses at several major New York City hospitals have gone on strike. The strike began Monday morning after negotiations through the weekend failed to yield a breakthrough. Mattel has launched an autistic Barbie, part of the toy maker's commitment to representation and inclusion. Developed with the U.S. charity, the Autistic Self-Advocacy Network, the Barbie is designed to reflect how some children with autism experience, process, and communicate with the world. And red glowing lava was visible inside the Kilauea volcano on the Big Island of Hawaii late Sunday night and early Monday morning. Kilauea is the world's most active volcanic mass and is the central feature of Hawaii Volcanoes National Park. And this is still Afternoon Delight on One News. Ako po si Roy De Vera. At ako naman po si Denise Tan. Magandang hapon pong muli. Alright, balitaan pa rin mga kapatid. One barangay in Manila is running out of flu medicine. That's as number of super flu cases continue to rise. The details in this report. As the weather turns colder, many people are catching coughs and colds. Health workers in Santa Ana, Manila report an increasing number of flu cases, with Barangay 189 even running out of medicines due to high demand. Since nung December, bata, matanda, tas lagi rito naubos sa amin paracetamol, tsaka yung sa mga baby, mga drops na ano. To protect themselves, many residents are wearing face masks. Among them is Lola Presi, who recently recovered from the flu. Diyos ko, nanghihina yung katawan mo. Tapos, may ubot sipon, ganon. Sabi nila, bakit daw ako nagpe-face mask?
Sabi ko para sa kaligtasan din natin, lalo na kaming mga senior. Oo. Pag senior kasi, no? Oo, madali nang mahawaan. Experts note that it is normal for flu cases to increase due to changing weather. Malaking bagay ang climate change, ang seasonal influenza. Usually talaga tumatama yan doon sa, halimbawa, sa Philippines. It usually starts during the rainy season, no? But December and early part of January, nag-i-extend pa yan ng January hanggang February kasi nga may mga years na malamig pa rin ang later part ng January. Meanwhile, the so-called superflu is spreading in Europe, the United States, and Canada. However, according to the Department of Health, Filipinos have no reason to be alarmed. From January 1 to December 27 last year, 63 cases of the superflu were recorded in the country, and all patients have already recovered. Experts explain that the superflu is a seasonal type of influenza. Its symptoms are identical to the regular flu, including cough, cold, fever, and muscle pain. Dapat sana nabakunahan sila, no? Ang pinagpangambahan natin dito, yung talagang may mga comorbidities or vulnerable patients na walang bakuna kasi sila yung triple na pwedeng makakuha ng influenza at pwedeng mag-lead into complications. Here now is a quick rundown of more stories on One News. The death toll from the Benalio landslide in Cebu has climbed to 11. Authorities said the most recently recovered victim was a 50-year-old woman. Meantime, the tragedy has injured 12 others and left 25 still missing. Over in Albay, FIVOX is reporting that Mayon volcano has emitted lava early Tuesday lasting about 35 seconds. The lava rose around 100 meters above the summit. Authorities continue to warn of possible lava flows, rock falls, and pyroclastic density currents or USON as Mayon remains under alert level 3. And President Bongbong Marcos arrived in Abu Dhabi late Monday night to begin his working visit to the United Arab Emirates. Marcos is in the UAE to sign the Comprehensive Economic Partnership Agreement, the country's first trade deal with a Middle Eastern country. He will also close the Memorandum of Understanding on Defense Cooperation. The chief executive will also participate in the Abu Dhabi Sustainability Week 2026, themed The Nexus of Next, All Systems Go. Back here, Malacanang held a press conference with the Interior and Budget Departments. And for the details, we have MOA journalist Julie Baiza. Julie, ano ang pinag-usapan nung press con? Lord Denise, kinumpirma ni DILG Secretary John Vic Remulla na iniutos ni Pangulong Bongbong Marcos na formal na mag-apply ng extradition treaty sa Portugal ang Pilipinas, kung saan nga hinihinalang nagtatago si dating Ako Bicol Party List Representative Zaldico at sinasabing may hawak na Portuguese passport. Hihilingin na rin yung repatriation ni Ko sa pamamagitan ng Interpol kung talagang nasa Portugal nga siya. Sa usapin naman kung meron pa bang ibang paraan para mapauwi si Ko bukod nga sa extradition treaty, sinabi ni Remulla na titiyakin lang daw nila na rational, legal at acceptable yung ways na gagawin nila para sa pagpapauwi kay Ko. Samantala, kaya Senator Bato de la Rosa naman, wala pa raw nakikita si Remulla na formal copy nung sinasabing arrest warrant mula sa International Criminal Court against Senator de la Rosa. Bukod sa mga yan, pinag-usapan din kanina kung paano naman ipatutupad ng DILG yung anti-Apple provision sa pamamahagi ng mga tulong o ayuda sa mga sa publiko. Hinikayat ni Remulla yung public na i-report at ipost sa social media kung may makikita silang politiko na makikialam sa pamamahagi ng tulong ng pamahalaan. Kapag daw nakarating sa kanila yung ulat, tsaka sila magsisimula ng investigasyon. Pag-aaralan din daw ng DAG na buhayin yung sumbong sa Pangulo website pero on a local level para maging paraan nga din na mapag-post o mapagsumbungan ng public. Sa pananagutan naman, pwede daw silang maharap sa administrative cases at masuspende sa serbisyo. Pwede rin daw na ma-erase sa ombudsman kung talagang hindi susunod sa warning yung certain politician o pinagsabihan na nga nila na tigilan or huwag nang gawin itong mga pagpunta sa mga payout or pamamahagi ng tulong. Maaari rin daw silang maharap sa criminal case kung sakasakali. Lord Denise. Let's go. Julie, may sinabi ba ang
si Secretary Remulla dun sa, let's say, possible timeline nila? Because number one, alam natin that Portugal follows the EU human rights standards, ano? So medyo mahigpit sila dyan. And at the same time, ano ba yung, let's say, susunod na plano? Dahil hindi naman daw automatic na magkakaroon ng extradition kahit na magkaroon ng treaty. It's not automatic. Walang binigay na timeline si Secretary Remulla, no? Hindi nga rin na latag sa atin paano ba yung magiging buong proseso. Ang malinaw lang doon sa sinabi niya, may instruction ng Pangulo to apply for extradition treaty, ano? And I think ito, DOJ or DFA siguro yung tamang ahensya to follow up us, na magbigay ng follow up tungkol nga dito sa possible application for treaty. So bago mag-extradite, form muna o bumuo muna ng kasunduan ng treaty. Okay, may instructions ba may kinalaman sa ICI? Sinabi si Auntie Claire, sinabi ng Pangulo, Julie? Sa ngayon daw ang sinabi pa rin ng Pangulo, no, ipagpatuloy pa rin ang mandato ng Independent Commission for Infrastructure at yung obligasyon nila na maging fact-finding committee. Wala naman daw ipinararating kung papalitan yung dalawa sa mga commissioner na nagbitiw sa pwesto kamakailan lang. Hindi rin natalakay pa kung natanggap na ba or naiabot na ba yung sinasabing ng sulat na ipararating para kay Pangulong Bongbong Marcos. So paglilinaw lang, wala ring instructions doon sa dalawang kapalit dahil may nagbitiw, ano. Pero ito namang may reaction ba ang palasyo sa statement ni Baguio City Mayor Benji Magalong? Kasi alam mo, parang naglilihit to si Auntie Claire kay Mayor Magalong, sa guarantee letters, halimbawa. Ito-quote ko na lang si Yusek Claire, no? Ang sabi niya, nabasa niya yung sinabi or naging pahayag ni Mayor Magalong at tinawag nga daw na sinungaling si Secretary Ted Herbosa. Ang sabi ni Yusek Claire, bago daw magsimula ang magsalita ang isang tao na kasinungalingan, kailangan muna nilang humarap sa salamin at tanungin nila sa sarili nila, sino ba talaga ang sinungaling? So, tungkol nga yan sa usapin sa guarantee letters, pinaalala ni Yusek Claire, again, yung nauna na rin naman na sinabi ni Secretary Herbosa na under zero balance billing, hindi na raw kailangan ng mga guarantee letter kasi lahat nga ng DOH hospitals at doon sa basic accommodation, hindi na kailangan magbayad. So, hindi na rin kakailanganin ng mga GL, ano? Kung ang mag-i-issue naman daw si Mayor Magalong ng mga GL, siguraduhin daw niya na may pondo siya, sabi ni Yusek Claire. At kung ano naman daw yung magiging usapan sa private hospitals, hindi naman daw yan hahadlangan. Parang nagkakapersonalan na itong dalawang to. Pero gusto ko yung self-assessment ni Yusek Claire. Gagawin ko mamaya rin yun. Titingin ka sa salamin at tanong yung sarili mo, ba't ang gwapo mo? Yun sasabihin mo talaga. Tsaka naling sinungaling. Oo. Pero okay, kasi napanood mo ba yung vlog ni medyo matindihan na yung level up na yung mga banat. Mahaba rin yung sagot actually ni Yusek Claire kay Mayor Magalong. Ipinaliwanag na niya yung pero technically yun nga yung gist na under zero balance billing, hindi nakakailanganin. Nabanggit nga din kanina ni Yusek Claire yung sinasabi nga na kung sa palagay daw pang-epal yung mga GL, bakit tumarami sa Baguio? Malamig kasi. Oo. Nagkumpul-kumpul sila doon. Ginaw lamig. GL. Okay. Pero, sorry, linawin ko lang, Julie, alam ko may bagi pa ng budget department na kung ano yung sinabi sa press conference. Sa inyo ba sa Malacanang press corps, si Auntie Claire kasi may sarili rin siyang vlog, At the same time, siya rin ang Palace Press Officer. At of course, may sariling dikta rin yun. Paano ang treatment ninyo? Hiwalay ba ang treatment ninyo sa mga lumalabas doon sa personal vlog versus doon sa press conference? O isa lang sila? Si Yusek Claire kasi noon may sinabi na yung sa kanyang vlog, personal niya yon. So, ang nangyayari sa amin, kapag kami sinabi siya sa vlog na malaking bagay or medyo mabigat, inuulit pa namin, tinatanong pa ulit namin sa kanya, let's say through Viber or through Presscon na ililista siya's question para hindi sa personal na kapasidad yung maging pagsasabi niya, na para as Palace Press Officer. So,
kumbaga medyo sensitibo kapag ka doon sa vlog niya sinabi, kasi again, sinabi nga niya na personal capacity niya yung yung vlog. Julie, may salamin dito. Nagpapasalamat kami sa iyong ulat, ang ating mobile journal dyan po sa Malacanang. Julie Baiza. Thanks, Julie. Okay, right now we also give you a quick look at stories from our media partners. The Philippine Star is reporting about Meralco's reduced power rates this month. For residential customers consuming 200 kilowatt per hour, the rate cut translates to a cut in bill of about 33 pesos. The power distributor attributes the reduction to lower transmission charges. On Business World, net inflows of foreign direct investments, or FDIs, plunged nearly about 40% year-on-year in October last year. FDI net inflows declined to $642 million in October 2025 compared to 2024's 1 billion peso figure. The Bangko Sentral is yet to explain the factors for the sharp drop, but it happened around the time the massive corruption issue peaked. For more details of these stories, you can visit the social media pages of the Philippine Star and Business World. Do check out as well the social media platforms of One News PH for the very latest news. Down south, the Sinulog Foundation held a press conference this morning ahead of this year's Santo Niño Festival. And for the details, our man in Cebu is standing by, or has been standing by for minutes now, Dale Israel. Dale, kamusta ang preparations sa festival? At I'm sure naka-unmute na ang iyong camera. It's Senior Lord and Denise. We have the latest updates from the preparations of the Sinulog Grand Parade, which will happen on January 18. Out-of-town participation continues to grow as the number of out-of-town dancing contingents has now reached 12, including 3 groups coming from Zamboanga City. Also expected to join the Grand Parade are dancing contingents from Muntinlupa, Las Piñas, Albay, Cotabato, Tagbilaran City, Bay City, Antipolo City, Zamboanga, Sibugay, and Davao Occidental. These out-of-town contingents are expected to arrive on January 15 and will be billeted in the different public schools here in Cebu City. Meanwhile, for spectators also of the Grand Parade on January 18, public bleachers have already been set up along Osmeña Boulevard. The bleachers have a total seating capacity of about 12,000 and will be open for free for the public starting at 5 o'clock in the morning on January 8. To avoid crowd congestion, organizers are also setting up 7 judging stations along the parade route so that spectators will not converge in just one area. Portable toilets will also be strategically placed throughout the parade route for the convenience of the public. In addition, the mayor is expected to issue an executive order allowing the use of fast food restaurants along the parade route as comfort rooms for parade goers. As of this time, a total of 40 dancing contingents now are confirmed to participate in this year's Sinulog Grand Parade. At the Cebu City Sports Center, the grandstand, around 10,000 seats will also be available for spectators, and this is for 1,000 and 1,500 pesos ticket. That's for the grandstand in Cebu City Sports Center. On January 18, we'll also expect the new governor, Pamela Baricuatro, to dance the Sinulog along with the Danao City and as a guest contingent with the Carranza Festival. Back to you, Lord and Denise. Matanong ko, Dale, before Governor Gwen, yung mga lalaki ba na gobernador sumasayaw ng sinulog din? Or may ginagawa, o pang babae lang ba talaga? Actually, before Governor Gwen Garcia, no governor has actually danced the Sinulog. Governor Gwen Garcia was the first one to dance the Sinulog, and as years go by, it became a tradition na dapat magsayaw na yung governor in Cebu. The Cebu governor should dance also the Sinulog. The mayor of Cebu City is not dancing. According to Mayor Nestor Archival, hindi siya marunong magsayaw. Kaya pipilitin daw niya, pero hindi pa rin. Wala pa rin sa schedule na sasali sa isang contingent si Mayor Nestor Archival. Baka naman, pwede naman left, right lang. Diba? Oo. Or sample. Dale, matanong ko lang din, yung sports center na sinasabi mo kanina, anong capacity nun? And kamusta yung takbo ng bentahan ng tickets? And if I am a visitor wanting to go, may option din ba for me to, I guess, watch it kahit wala ako dun sa loob ng sports center?
the sports center has a seating capacity, Denise, of about 10,000 to 12,000 people. So, binibenta yung tickets ngayon at 1,000 pesos yung pinakamababa, medyo malayo na yan, pero nandun ka pa rin sa loob ng sports center. Mayroon ding 1,500 mas malapit na sa stage. Yan ay doon pa rin sa Grand Center, sa Cebu City Sports Center. Pero if you're not going inside the sports center, okay lang kasi meron namang free public bleachers ngayon na set up sa kahabaan ng Osmeña Boulevard. This is for free. First come, first serve. So ang iba ay pupunta na doon sa mga public bleachers at around 5 a.m. until the sinog starts at around 8 o'clock in the morning. So we expect these bleachers to be occupied fully by the public. This is for free. At binabantay nito ng mga pulis para sa iba na sinasabing magbibenta ng ticket doon lang naman sa public bleachers. Yung public bleachers is for free and it's first come, first serve talaga. Masaya ang sinulog, pero ito real talk lang tayo. Maghanda kayo sa matinding traffic. Di ba, Dale? Tama? Yung magbaon ng maraming pasensya. Oo, talagang matindi talaga ang gridlock pag sa mga ganyan. Anyway, paghandaan na. Maraming salamat sa iyo ang ating One News Cebu Desk. Dale Israel. Pit Senior Dale. Okay, this is still Afternoon Delight on One News. Just need to pause for another break and we shall be right back. The Philippines is set to send 216 para-athletes to the 13th ASEAN Para Games taking place from January 20 to 26 in Nakhon Ratchasima, Thailand. Leading the Philippine delegation in the opening ceremony is multi-time Paralympian wheelchair racer Gerald Pete Mangliwan, named the country's flag bearer. The Filipino contingent, backed by coaches, guides, and team officials, brings the total delegation close to 300 members. Team Philippines will compete in 16 of the 19 sports on the program, with no entries in blind football, wheelchair tennis, and wheelchair shooting. Maganda yung suporta natin itong past 2 years ng Philippine Sports Commission. Kaya mas mas madami tayong athletes na napadala o nasa stable natin o yung mga tinatawag na national training pool. Yan, madami sila. After finishing 5th overall in the 2023 Cambodia Games, the Philippines is looking to improve its standing. And at the same time, itong ASEAN din kasi is parang qualifying din para sa Asian sa Paralympics. So, lahat halos ng athletes natin is aiming syempre for the Paralympics. So, they're doing their best, lalo sa training. So, I think they're 101% for this ASEAN. For Mangliwan, the honor of being flag bearer comes after another strong international campaign, having just competed in the World Championships, where he finished 4th in the 1,500 meters and 5th in the 400 meters. Kasi hindi ko talaga expect din kasi sa dami din namin tsaka yung mga kasama ko rin naman, kung titignan mo rin naman is talagang mga deserve din naman yung mga nila So, ayun po, nagulat ako nung malaman ko. Nakakatuwa lang po and then nakaka-proud po. A 3-time Paralympian, Mangliwan will compete in 3 events, 100, 400, and 800 meters. Pagpunta ko pa lang doon is talagang medyo nakakataba ng puso na nabigyan ulit or nakakaano ng pagkakataon na nabigyan ka na ulit ng ganyan na moment, to showcase kung ano man yung mga pinaghihirapan mo So, ayun po. With a deep lineup and a seasoned leader carrying the flag, Team Philippines opens its ASEAN Para Games campaign, aiming for a stronger finish and a solid start to a new competitive cycle. Kapatid Denise Valdesancho, we are One News. And you are still watching Afternoon Delight. We thank you for staying with us. And our delight of the day, meron tayong palitaw. Palitaw? Oo, bakit nga ba palitaw? Ano bang palitaw? Di ba malagkit with some coconut, tapos sugar? Sugar, tapos linga. Linga. Linga, yun yung sumasabit sa ngipin, di ba? Iba yun. Iba ba yun? Oo, iba yun. Sige, tikman natin. Sige. Excite ako Alam nyo naman mahilig Mukhanin? ako sa... Pwede fried rice.
Alam mo, ang hirap na maghanap nito Ay, may ngayon. sesame seeds pa pala to. Saan kayo nakabili? Ayun ba yun? Sorry. Napakahirap maghanap. Kasi mahirap gawin at mahirap madaling gawin. mapanis. Bakit? How is it different from yung mga ibang kakanin? Kasi parang papakuluan mo siya. Tama, di ba? At umaangat siya. Kaya palitaw ang tawag ko sa kanya because it rises to the top. Ang sarap! Sarap ba? Pagsawaan mo yan. Dahil bukas ito rin ang kakainin mo. Hindi, joke lang. Yung producer na lang kaya natin mag-sokmed. Ang sarap kasi gandaanan na natin stories natin on social media. Unang-una. Naglaro ka ba ng Barbie? Dati? Oo! Madami namang dumaan dyan, But ito na nga ating first story on the Philippine Star via Life. Mattel introduces a new Barbie that portrays a person with autism. Ayan. Teka, pakita natin, Ano yung tsura? Meron siyang, parang may mga gadgets siya. May headphones. Ano ba to? Teka, tignan natin, basahin natin. Ito, the Barbie line, which first introduced dolls with disabilities in 2019. So, nauna, yung pinakita natin before, may type 1 diabetes, may Down syndrome, meron ding blindness. So, autism is a complex neurodevelopmental disorder at yun yung pinoportray ngayon ng ating newest Barbie. Paano may type 1, may dalang injection lagi? Ganun? Siguro, Ito, So, wala namang kaibahan. pero this one daw is for greater visibility of people with autism. Kumbaga, nilagyan lang siya ng ng mga gamit, Pero may point ka naman para hindi sila, kumbaga, kaiba. Ito na. So the dolls come with a sensory stress relief toy. Yun pala yung ito. Pakita ulit natin. Ayan, yung pink na nasa kamay niya. And then it also comes with some headphones. Saan ko ba yung nabasa kanina? As well as a tablet. Oo. Tapos, pala, yung proceeds dyan Yes. ay idodonate sa U.S. Pediatric Hospitals specializing in autism. Nice. At least bumabawi ang Mattel, For the longest time kasi parang in political correctness, at least kahit paano, na nakakabawi na sila. Kasi for the longest time, ang tingin nila ay nag-i-impose ng unrealistic standards of beauty That's right. among little girls. At saka okay din na nagkakaroon ng iba-ibang line, Kasi laging sinasabi, with those unrealistic beauty standards, hindi nakaka-relate yung mga young kids. And that Correct. distorts their view of themselves as well. Ito lang bang maganda na ibang lahi. Ito na ba yung hulmang yun, di ba? Oo. Hindi ba pwedeng volleyball player din? Pwede. O may balbas. Ayan. Okay, anyway, cambio tayo. Okay. Sa top 5 sa mga nakolektang basura sa Metro Manila in 2025. Ito yung mga items na yon. Numero 1, hulaan ninyo. May dami pa rin palang nag-yosi ngayon, Oo. Cigarette butts. Nako, upos ng yosi. Kasi, alam niyo bakit? Hindi yan nasisira. Sobrang, hindi siya nagdi-disintegrate. Hindi siya, what is the term? Non-biodegradable, of course. And then, pangalawa dyan, candy wrapper, sunod ang plastic. Pang-apat, iba-iba. Merong tissue, bus ticket, resibo, face mask, etc. And then, yung kukumpleto sa listahan ay, ang nakasulat ay obstruction. Ano yung picture na nakalagay? Kabasayan, iba-ibang mga bagay, na basta-basta binibitawan kung saan-saan. Oo. Alam mo, kung ano raw yung makikita mo sa trash, sa isang lipunan, speaks highly about that society. Halimbawa, marami umaangal kasi na, ito kasi nangyayari pag may kultura ka ng tingi. Oo. Yung small, may term sila doon culture of retail. Oo. So, yung angal lang ilang mga environmentalist groups, kaya marami mga maliliit na mga sachet ng mga plastic, yung nagbabara daw. Pero kasi, pag hindi mayaman ng bansa mo, magre-resort ka sa ganun. Pati nga gin, may sachet na ngayon
Gin, Talaga ba? gusto mo? No, Magdadala ako bukas. ang alam ko lang yung Sasabihin ng maliit. balita, Di ba meron yan sa mga makikita mo sa mga ref ng mga hotel o kaya sa aeroplano. Minsan Mahalak. sinaserve Ayan, nila. meron yun. Oo. Pero ito Meron iba. palang sachet nun? Meron. Aba? Oo, ewan kung meron pang... Pwede kasa dito. Yun. Ibang Galing. klase, ano? So, ang India, may ganyan. May culture sila ng mga tingi. Ang Indonesia din, pagkakaalam ko. Isa tayo sa mga bansa na nagbebenta ng tingi na sigarilyo sa buong mundo. No? Sa iba talaga yung buy it per pack. Pero anyway, yun yung mga trash. Pero again, ang kwento ng isang syudad ay bahagi ng kasaysayan. At wala na siguro mas makasaysayan pa sa syudad ng Maynila. Sa PhilStar may dalawang features sa City of Manila at ang DOT na kampanya para stronger domestic travel. Yan, hindi ang iconography or ng kanilang kalihim. No? And of course, ang Metropolitan Manila Theater. No? Ang Met Theater, meron daw, of course, may nilabas sa calendar of events, ano? For these destinations. Pero in particular, may tour ang Met Theater. Free guided tour for 100 people siguro, no? Alam mo ba, partner? Diyan ako unang nakanood ng aking kauna-unahang stage play. Translation ng Macbeth. Ang nag-translate ay national artist Rolando Tino. Tapos, nung panahon na yan, of course, itong Met Theater kasi is the oldest existing theater sa buong Pilipinas. 1931, done in the Art Deco style ni Juan Arellano, the same person who designed yung Central Post Office, yung Legislative Building, National Museum ngayon, Pre-War Jones Bridge, at Rizal Memorial Stadium. Yan yung harapan nun, sa yung style na yun eh. Nung nasira ito noong 1945 at tinutry 50, 60 sa pabayaan. So may mga squatter families pa, would you believe, na nakatira sa loob niyan. So mahaba ang kwento niyan. At kung gusto niyo makita yung sample ng loob niyan, panoorin niyo yung Maging Sino Ka Man ni Robin Padilla at ni Sharon Cuneta. Yung last part doon, yung nanonood siya ng concert, that's inside the Met Theater before this recent renovation. Sige, abangan natin yung mga guided tours na yan. Pero ito, inaabangan ng ating mga viewers. Of course, nanonood sa atin. Batiin na natin silang lahat. Katapia family, umpisahan ko na sa inyo. Everyday nanonood sa atin. Auntie Marmy, Tita Shawi, hello. Avid viewers din pala natin yan. Okay, nandyan si Alex Fuentes, Tito Mike, Policarpio, Prof. Mark Pasco, Marion Ladja, syempre. Let There Be Light. Sino-sino? Ian Mayor ng Up Dharma Down. Ay, hello. Sir Ian, okay. Okay, Let There Be Light, nasabi ko na. Julius Kayabyab. Yes. Si Prof. Julius ng Pangasinan. Okay, Julius Kayabyab. Magandang hapon po, Sir Lord at Ma'am Denise. Birthday today ng mga workmates and boss ko. Pag-greet naman po sina Larry Eksakto. Taborda at Cheryl Mendoza. Happy birthday po! Larry and Cheryl. Naku, may regalo raw sa inyo, si Julius. Mamahalin, balita ko. Susurpresahin niya kayo mamaya. Nako, na on the spot patuloy. Digital Womp Womp, of course. Alex Fuentes, sinabi na rin natin. Si Jinx, nanonood din sa atin. Okay, sige, dun muna. Maraming salamat po sa lahat ng nanood sa atin today. That will have to do it for us this Tuesday, January 13. Again, thank you for watching Afternoon Delight. Ako po, si Denise Tan. Join us again tomorrow, 2 p.m. Lourdes de Vera po, kapatid. We are One News, all sides, all the time. Have a delightful afternoon.